Latest requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng Abril 2025. At para lang ito sa mga uuwi ngayong Abril. At kung hindi ka naman uuwi ngayong Abril ay wag mo itong panoorin. Marami kasi guys na nagko-comment na paulit-ulit lang daw ang ginagawa kong update buwan-buwan na wala naman daw pagbabago. Kaya nga tayo gumagawa ng update para ibahagi kung may nabago ba or wala. Kaya kung hindi ka uuwi ngayong Abril, inuulit ko ay skip mo itong video. So, ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ay dati pa din naman. So, kapag pauwi kayo, ang kailangan nyo ay e-travel arrival card registration na mayroon akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito. Ang inyong passport at ang inyong ticket. Sa mga babalik naman sa ibang bansa, guys, kailangan nyong tapusin ang video na ito para mas maintindihan nyo at para sa kompletong detalye. Dahil yung mas mahalaga ay nasa dulo ng video na ito. So, sa mga pabalik sa ibang bansa, ang kailangan nyo is e-travel departure card registration, ang inyong UEC, valid visa, pero dito sa United Arab Emirates ay ang Emirates ID na natin ang ating visa. Kagaya din sa Kuwait, ang civil ID na nila ang kanilang visa. So, after ng visa, ang inyong passport, ticket, at ang inyong OWA membership. Lagi kong sinasama or pinapaalala ang OWA membership para sa mga requirements kapag babalik sa ibang bansa, lalo na kung ikaw ay isang documented OFW. So, kung expired na ang OWA membership nyo, ay kailangan nyo mag-renew nito kahit hindi ito hinahanap sa immigration. Dahil insurance ito ng mga OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Additional requirements naman para sa mga taga-Saudi Arabia. Kailangan nyo ng exit re-entry visa kapag uuwi kayo sa Pilipinas dahil hindi kayo makakalabas ng Saudi kapag wala nyan. Kagaya sa nangyari sa isang sikat na vlogger na si Rapsan. Babalik at babalik ako sa Saudi kasi may re-entry kung binigyan sana ako. Sa mga taga-Kuwait naman, kailangan nyo mag-download at mag-register sa inyong Kuwait Mobile ID app. Dahil nung nasa NAIA ako, nung pabalik ako dito sa Dubai, marami ako nakasabayan ng mga taga-Kuwait na hinanap ito sa NAIA. Ang screenshot ng kanilang Kuwait Mobile ID. Kaya guys, sa mga taga-Kuwait, magpasiguro kayo, mag-download kayo at mag-register sa inyong Kuwait Mobile ID. At dalhin nyo mismo ang card nyo or ang inyong civil ID na nagsisilbing visa nyo rin dyan. Then, sa mga OFW na may mga employment changes, kagaya naman nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, change position, at yung mga babae na nag-change ng marital status na napalitan ng apelyido sa kanilang visa, passport, at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. At kailangan nyo dalhin ang inyong passport, visa, at ang inyong Polo Verified Contract. Ngunit para sa mga OFW na dati ng documented OFW na pumunta sa ibang bansa at yung mga OFW na dati na nakapag-verify ng kontrata at nakakuha na ng UEC at uuwi at babalik muli sa parehong employer na walang employment changes. Hindi nyo na kailangan ng panibagong Polo Verified Contract dahil pwede na kayo mag-acquire ng UEC exemption nyo online. Pero guys, kahit exempted na kayo sa UEC at hindi na kailangan ng Polo Verified Contract, ay dapat dalhin nyo pa rin ang inyong latest printed contract or ang inyong bagong kontrata at ang inyong lumang contract verification kung available pa. Just in case man, hanapin ito sa immigration. Magandang araw po sa lahat ng ating mga OFWs. Explain ko lang po at clarify ko lang po yung bagong advisory po natin. So napapansin po natin, ganito po yung itsura ng ating kontrata. So andyan po yung pangalan ng employer at yung ating pangalan at napapansin po natin 2 years po yung ating kontrata. So pag check po natin sa second page, nakalagay din po dyan yung petsa kung kailan po pinirmahan. So kung for example ito ay March 2022, noong 2024 ay expired na po ito. Pero kung tingnan nyo, na-verified po na po siya dati. So ano pong gagawin? Kung uuwi po ako ngayong taon, gagawa lang po ako ng panibagong kontrata. So for example, ito po, same pa rin po ang employer, pero pirmahan ko pa rin po, hindi ko na po kailangang ipa-verify ito. Okay? Pero pag uwi ko po sa Pilipinas, itong dalawa po ang dadalhin ko all the time. Ito po ipapakita ko sa immigration na hindi po nagpalit ang aking employer since 2022. Okay? And then, para naman po sa mga workers na
open contract or walang duration ng kanilang contract or indefinite, hindi na po kailangan mag-issue ng bagong kontrata. Yun na po, salamat. Ngunit ako guys, sa experience ko sa tagal or ilang beses ko na uwi sa Pilipinas para sa aking bakasyon at bumabalik lang din naman ako sa parehong employer. Never naman akong hinanapan ng kontrata or ng polo verified contract sa immigration dahil nga meron akong UUIC exemption. Pero kahit ganun pa man ay mas maigi na dala natin ang latest printed contract natin at yung lumang contract verification just in case man hanapin ito sa immigration gaya nga ng sinabi sa video. Sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng UUIC exemption online or hindi na nila na-open ang kanilang PAPSBAM account, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. Pwede kayo magpa-print ng UUIC exemption sa kanila at ipa-retrieve ang inyong PAPSBAM account. Pwede na kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA Terminal 1 at Terminal 3 at sa Clark International Airport. Pwede rin kayo magpa-print ng UUIC exemption sa kanila. May isang kababayan tayo dito nagtatanong at ang tanong niya, ano daw ba ang kailangan o hahanapin kapag pauwi sa Pilipinas na hindi na babalik or mag-for good na? At ang sagot dito, ang mga kailangan kapag uuwi sa Pilipinas na mag-for good na or mas kilala sa tawag na final exit, ang inyong passport, ticket at ang inyong e-travel arrival card registration at ang inyong final exit visa. Cancellation paper naman ang tawag dito sa United Arab Emirates at release paper naman sa iba pang bansa. Basta ito kasi ang proof na properly cancelled ka sa iyong employer or sa iyong previous na amo. Mostly online na ito pero mas maigi na humingi kayo ng copy na inyong final exit visa o kaya naman ang inyong cancellation paper or release paper dahil guys kapag nasa Pilipinas na kayo at naisipan nyo ulit mag-abroad, may mga agency na naghahanap ng copy ng inyong final exit visa. Sa mga nagtatanong naman at nalilito pa rin kung kailangan pa daw ba ng UUIC, Polo Verified Contract at OWA membership kapag mag-for good na. Ang sagot guys, hindi nyo na kailangan alinman sa mga yan dahil nga for good na kayo at hindi na kayo babalik sa ibang bansa or sa inyong employer. Sa mga nagtatanong din kung kailangan pa daw ba ng e-travel registration kahit mag-for good na sa Pilipinas at hindi na babalik sa ibang bansa. Ang sagot guys, any purpose of travel kapag uuwi sa Pilipinas, kahit for good na kayo ay required kayong mag-register sa e-travel. At e-travel arrival card entering the Philippines ang i-register nyo. At kahit for good na kayo, ay OFW pa rin ang ilalagay nyo sa purpose of travel para malaman nila na OFW kayo at hindi nila kayo higpitan sa dala nyong bagahe o mga maleta. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.